King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 173. Posisyon ng First Elder. Kapag ang isa ay dapat maging high key, pagkatapos ay pumunta high key. Paano maaakusahan si Zhao Feng sa lahat ng problemang ito sa sandaling lumabas siya? Sa sitwasyong ito, walang silbi ang bawat paliwanag. Kailangang itatag ng isa ang kanilang pangingibabaw sa karamihan. Nagtagumpay si Zhao Feng sa paggawa nito sa pamamagitan ng paggamit ng mapagmataas at superior na paraan. At ang mga taong ito ay walang masabi. Nauna ang pinakamalakas. Kinuha ni Zhao Feng ang titulong ito at may karapatan siyang sabihin iyon. Ang mga nanalo lamang ang sumulat ng kasaysayan. Sino ang nakarinig ng natalo na sumulat nito? Nagkatinginan ang clan master at elders. Hindi nila akalain na magiging ganoon pa rin siya kayabang sa publiko. Ngunit ang pag-alala sa katotohanan na ang brat na ito ay nauna sa pagsubok at siya ay dahil mula sa pagsasanay sa lightning wind pump, ang kanyang mga aksyon ay hindi pangkaraniwan. Zhao Feng, ang lakas ng loob mong maging napakayabang. Ang mga ekspresyon ni Elder Zhu at Haiyun Master ay malabo at ang kanilang aura ay kumalat sa hangin. Isang pag-iisip lang ang kailangan nila para patayin ang alagad na ito. Ngunit hindi sila nang ahas. Una, si Zhao Feng ang nauna sa trial. Pangalawa, sa likod ni Zhao Feng ay si First Elder. Inilabas nila ang kanilang aura upang subukan at pawiin ang apoy ng kayabangan ni Zhao Feng. Gayunpaman, ang resulta ay nabigo sa kanila. Ang asher na buhok ni Zhao Feng ay umihip sa hangin at ang kanyang mata ay matalas at hindi gumagalaw. Sa buong pagsubok, maraming beses na napaglabanan ni Zhao Feng ang True Spirit Realm Aura. Ang pinaka-nakakatakot na mountain monster, na nakapatay ng 4 na black metal monster sa isang pag-iisip, ay may aura na mas malakas kaysa sa 2 elder na nauna sa kanya. Sa loob ng kaliwang mata ni Zhao Feng, umikot ang Asher Light, na nagpapadala ng kanyang bloodline power sa kanyang buong katawan upang bawasan ang pressure ng aura. Meow meow. Hindi lang si Zhao Feng ang hindi naapektuhan, maging ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumatawa ng mapanokso kay Haiyun Master at Elder Zhu. Hindi simple ang pas ang iyon. Baka ang pusa ang nanloko kay Beimoy. Nagliwanag ang mga mata ng Haiyun Masters. Palibhasa'y nasa True Spirit Realm, paanong hindi niya makikita na ang katalinuhan ng maliit na pas ang magnanakaw ay isang bagay na hindi may hahambing sa isang normal na hayop. Higit pa rito, maaaring baliwalain ng pusa ang pressure na dala ng mga pag-iral sa True Spirit Realm, ibig sabihin ay mayroon itong mataas na talento mismo, o mayroon itong malakas na bloodline. Halimbawa, ang mga maalamat na hayop tulad ng dragon at rock ay maaaring mag-pressure sa mga normal na hayop, kahit na ito ay may mas mababang cultivation. Sa pag-iisip hanggang dito, ang mga mata ni Haiyun Master ay naging apurahan. Lahat, manatiling kalmado. Si Zhao Feng ay, pagkatapos ng lahat, ang nagwagi sa pagsubok na ito. Magbibigay ng kasiya siyang sagot ang clan. Puno ng kahigpitan ang malamig na boses ng clan master. Sumang-ayon ang lahat ng matatanda. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang makita kung gaano karaming mga gantimpala ang natanggap ni Zhao Feng. Kailangang malaman ng isa na si Zhao Feng ay nanatili sa paglilitis ng mas mahaba kaysa kay Beimoy, na tumalo sa 1,000 taon na record, ng 10 araw. Ang mga disipulo na humihiling na parusahan si Zhao Feng tulad ni Quan Chen, Beimoy at ang iba pa ay tumahimik. Kahit anong sabihin nila, nauna pa rin si Zhao Feng. Pinangunahan ng clan master si Zhao Feng patungo sa Central Division. Sa hitsura nito, ang ginawa ni Zhao Feng sa trail ay malamang na mabaliwala ng mga nakatataas ng clan. Sina Quan Chen, Luhu at ang iba pa ay may ayaw sa kanilang mukha. Sa sandaling ito, isang malakas na True Spirit Realm Aura ang lumitaw. Kabataang Zhao Feng, huwag maging mayabang. Ang bawat bansa ay may kanya-kanyang batas at ang aming clan ay ganoon din. Kasama si Elder, ako, narito, gaano man kalaki ang iyong kontribusyon, mapaparusahan ka pa rin. Isang dumadagandong, matandang boses ang tumunog na nagpatigil sa mga yabag ng mga elder. Bago matapos ang mga salita, lumitaw sa ere ang isang matandang nakasuot ng berdeng kamiseta, may hawak na tungkod. Mga regulation elder. Bulalas ng ilan sa mga alagad at yumoko sila bilang paggalang.
Ang Regulations Elder ay may natatanging posisyon sa loob ng clan. May awtoridad siyang pumatay at kontrolin ang mga batas ng clan. Kahit na nilabag ng Clan Master ang mga batas ng clan, may karapatan ang Regulations Elder na tumayo at tanungin siya. Higit pa rito, ang Regulations Elder ay mayroong spiritual grade weapon, na nagbigay sa kanya ng higit na lakas kaysa sa iba pang normal na Elder. Mas husay. Nandito na si Master. Kahit ang Clan Master ay hindi siya mapipigilan. Ang matinding kagalakan ay lumitaw sa mukha ni Luho. Ang malamlam na mga ekspresyon ni Quan Chen at kasamahan ay napalitan ng pagkatuwa. Nang makita ang Regulations Elder, lumitaw ang pag-aalala sa mga mata ng Clan Master. Kung gusto ng una na parusahan si Zhao Fang, kahit siya ay hindi niya mapigilan. Ang mga mata ng Clan Master ay lumingon kay First Elder na may nagsusumamong tingin. Ito ay hindi lamang dahil ang unang Elder ay ang Panginoon ni Zhao Fang, ito ay dahil din sa kanyang awtoridad. Regulations Elder, bakit hindi bumaba at saksihan ang pinakamataas na puntos na naitala ng Floating Crest Trial? Kalmado ang boses ni First Elder at parang imbitasyon at utos ng sabay. Sa sandaling ito, ang iba pang Elder ay tahimik. Sige, sasama ako. Ang Regulations Elder ay halatang maingat sa First Elder. Ang First Elder ay mayroong salitang first, ibig sabihin ay siya ang pinuno ng lahat ng Elder. Nagkatinginan sina Elder Zhou at Haiyan Master at bumantong hininga sila sa kanilang mga puso. Nagpapasya ba ang First Elder na protektahan ang disipulong ito? Noong una, gusto ng Regulations Elder na ibagsak kaagad si Zhao Fang at parusahan siya. Gayunpaman, kahit na siya ang Regulations Elder, kailangan niyang bigyan ng mukha si First Elder. Kinuha ni Zhao Fang ang eksenang ito sa kanyang mga mata at hindi niya maiwasang makaramdam ng swerte na pinili niyang maging disipulo ng First Elder, kahit na ito ay isang panlabas na disipulo lamang. Ang First Elder ay hindi kumuha ng maraming disipulo ngunit kapag nagkaroon na siya, paprotektahan niya sila hanggang sa wakas, kahit na ang disipulo ay isang panlabas na disipulo niya. Ang First Elder ay hindi gustong kunin si Zhao Fang bilang isang disipulo dahil minsan din siyang nagkaroon ng isa pang disipulo na nagsanay sa Lightning Wind Palm at namatay mula rito. Ang First Elder ay maaaring mukhang malamig at walang malasakit sa una, ngunit pagkatapos makuha ang kanyang pagkilala, ang una ay buong pusong nagmamalasakit sa kanyang mga disipulo. Nanguna ang unang Elder at pumasok siya sa Central Division sa harap ng Clan Master. Ang huli at ang Regulations Elder ay sumunod na malapit sa kanyang likuran. Ang iba pang mga Elder ay nagpapalitan ng tingin, na para bang isinasaalang-alang kung ano ang iniisip ng First Elder. Ang First Elder ngayon ay masyadong nangingibabaw. Ang ekspresyon ng Regulations Elders ay nagbago ng bahagyang mas solemna. Ito ang First Elder, ang aking Master. Dominante at makapangyarihan. Ang puso ni Zhao Fang ay puno ng pagkasindek. Ang buong kapaligiran ay binago ng First Elder. Nararamdaman pa niya na ang ibang mga normal na Elder ay hindi man lang nang ahas na huminga ng malalim. Sa wakas, napagtanto ni Zhao Fang na ang posisyon ng First Elder sa clan ay mas mataas kaysa sa inaakala niya. Mula sa panlabas, tila ang Clan Master ang may pinakamataas na awtoridad sa loob ng clan. Gayunpaman, sa totoo lang, hindi niya ginawa. Sa sandaling ito, nang maglakad ang unang Elder sa pinakaharap, walang nagtanong sa kanya. Sa kabaligtaran, lahat sila ay naging maingat. Brother Zhao, pumasok ka na. Binalaan ni Yang Gan si Zhao Fang na may bahagyang komplikadong ekspresyon. Hindi niya akalain na talagang paprotektahan ng kanyang master ang panlabas niyang disipulong ito. Kung bakit nagkaroon ng ganoong awtoridad si First Elder, walang naramdamang masama si Yang Gan. Ang lahat ng ito ay dahil sa isang bagay. Ang First Elder ang pinakamalakas sa loob ng clan. Ang lakas ay nauna sa lahat. Hindi mahalaga kung ang isa ay matuwid o masama, iyon ang batas. Ito ay dahil ang First Elder ay may pinakamalakas na lakas kaya ang iba pang mga Elder ay kailangang umatras. Malamig na tumawa si Yang Gan sa kanyang puso. Karaniwan ay low-key si Master sa clan. Ginawa ng mga Elder na ito ang gusto nila ngunit ngayon, sa wakas ay natanto na nila kung sino ang tunay na amo. Hindi nagtagal, pumasok ang grupo ng mga Elder sa Central Division Hall. Nayanig ang puso ni Vice Headley. Ano ba ang nangyayari?
Bakit nandito ang lahat ng elder at anong meron sa paligid? Sa loob ng bulwagan, bukod sa mga elder, ang iba pang mga disipulo na nakibahagi sa paglilitis ay pumasok din sa loob. Zhao Fang, ano ang huling puntos mo? Ang mga mata ng Clan Master ay puno ng pag-asa. 1,000 at kaunti. Casual na sagot ni Zhao Fang. 1,000 at kaunti. Ang iba pang mga alagad ay bumantong hininga. Umaabot ng 1,000 ang kanyang marka. Kahit si Brother Bimoy ay nasa 900 o higit pa. Ang iskor na iyon ay malamang na tinalo ang 10,000 taon na tala. Nagkagulo sa loob ng bulwagan. Hehe, mukhang 900 puntos lang si Bimoy. Tumawa si Zhao Fang sa kanyang puso. 1,000 at kaunti. Magkano ang konti? Pinandilatan ng unang elder si Zhao Fang. 1,588. Sinadya ni Zhao Fang na magbigay ng mas mababang marka dahil ginamit ang ilang puntos upang ibigay ang kanyang mga kahilingan. 1,500, tinalo niya ng 10,000 taon na tala. Ang first elder ay labis na nasiyahan at ang kanyang mukha ay namula. Pagkatapos noon, kinuha ni Zhao Fang ang kanyang mga gantimpala. Espiritual na grade na sandata. Ang unang item ay isang spiritual grade sword, na nagpaningning sa mga mata ng lahat ng elder. Pagkatapos ay kinuha ni Zhao Fang ang 2 spiritual class na kasanayan, isa pa kaysa kay Bimoy. Ang mga espiritual na kasanayan sa klase ay itinuring na parang mga pamana sa clan. Ang 2 sa parehong oras ay isang malaking sorpresa. Bukod doon, mayroong 4 na pinakamataas na grado na mortal skills, na kadalasang ibinibigay lamang sa elders at vice heads para sanayin. Si Zhao Fang ay sobrang mapagbigay at ibinigay niya ang lahat sa clan. Nagkaroon din ng isang grupo ng mga mapagkukunan na may mataas na halaga. Kung hindi ito kailangan ni Zhao Fang, ibinigay din niya ang mga ito sa clan. Sa totoo lang, ang pinakamahalagang kasanayan ay nakopya na sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Mukhang hindi simple ang pusa mo. Umikot ang mga mata ni Haiyun Master. Miya miyaw. Tinuwanan ng maliit na pasang magnanakaw ang Haiyun Master na may pang-aalipusta at panunuya. Hahaha. Nang makita ang Haiyun Master na minamaliit ng isang pusa, ang iba pang mga elder ay nagsimulang tumawa. Hindi nagalit ang Haiyun Master at tinitigan niya si Zhao Fang. Gaano karaming mga spirit stone ang gusto mo para sa pasang ito? Maaari rin akong magbigay ng iba pang mga item. Hindi ito binibenta. Pumirma na sa akin ng kasunduan sa dugo ang munting pasang magnanakaw. Walang pag-aalinlangan na umiling si Zhao Fang. Kasabay nito, kinagat niya ang kanyang dila. Ang mga mata ni Haiyun Master ay talagang espesyal. Fenger, nakatanggap ka ba ng anumang mga pamana sa paglilitis para sa pagsira sa record ng 10,000 taon? Puno ng pagmamadali ang mukha ni First Elder. Nang marinig ito, naramdaman ni Zhao Fang ang init sa loob ng kanyang puso. Gustong malaman ng isa pang elder kung magkano ang kikitain ng clan at hindi siya. Kung tungkol sa mga mana, ito ang pinakakapaki-pakinabang na bagay para sa mga cultivator. Ang iba pang mga item ay, pagkatapos ng lahat, mga item. Matapos tanungin ang tanong na ito, ang iba pang mga elder at mga disipulo ay lahat ay interesado. Ito ay lalo na para kay Bimoy dahil siya lamang ang nakatanggap ng mana. Wala. Ang simpleng sagot ni Zhao Fang ay ikinagulat ng lahat sa bulwagan. King of Gods, Kabanata 174. Ipinagtapat ni Zhao Fang ang kanyang mga kasalanan. Wala. Mula sa clan master hanggang sa mga disipulo, lahat sila ay may kainahinala at nagulat na mga ekspresyon. Ang taong nauna sa pagsubok, ang nakabasag ng 10,000 taon na record ay hindi nakatanggap ng mana. Maging si Bimoy, na pumangalawa at hindi man lang nakakuha ng 1,000 puntos, ay nakatanggap ng mana, kaya bakit hindi siya? Depende sa swerte ng isang tao na makatanggap ng mana. Baka sa mukha ng clan master ang mahinang pagkabigo. Si Zhao Fang ay isang kababalaghan sa pagsira sa 10,000 taon na tala at dapat ay mayroon siyang sariling paraan para gawin ito. Kung nakatanggap siya ng mana, maaaring hayaan siyang makahabol sa iba dahil sa pagkakaiba ng talento at matulungan siyang maging henyo ng Broken Moon Clan. Sa kasamaang palad, maaaring nasira ni Zhao Fang ang 10,000 taon na tala, ngunit hindi niya nakuha ang bagay na pinakamahalaga para sa kanya. Kasabay nito,
Ang sagot ni Zhao Fang ay nagpakawala ng hininga sa maraming tao. Tungkol sa isang mana, ano kung nauna ka sa trial? Nakatadhana kang sirain ko. Isang tiwala ng ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Beimoy. Ang talento ni Zhao Fang ay karaniwan lamang. Kung ang huli ay nakatanggap ng mana, baka ma-threaten siya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ginawa ni Zhao Fang. Sa kabutihang palad, nagpakawala ng hininga si Haiyun Master. Ang talento ni Zhao Fang ay hindi mataas, ngunit ang potensyal at paraan na ipinakita niya sa ngayon ay nakakatakot. Kung nakatanggap siya ng mana, masyadong malaki ang banta na dala niya. Sa kabutihang palad, ang brat na ito ay hindi nakatanggap ng mana. Si Beimoy lang ang makakatalo sa kanya. Maging si Sun Yuanhao ay may panghahamak sa kanyang mga mata. Kung walang mana, sa iyong low tier na espiritual na katawan, sa kalaunan ay maaabutan kita. Balang araw, tatalunan kita ng diretso at babayaran ko ang kahihiyan. Sa puntong ito, ang lahat ay bahagyang tumingin kay Zhao Fang. Kahit papaano sa mga mata ni Haiyun Master at kasamahan, si Zhao Fang ay maaaring maging mayabang lamang sandali, ngunit ang kanyang kinabukasan ay limitado. Si Zhao Fang, na nakakita sa buong eksena, ay malamig na tumawa sa kanyang puso. Ito ang gusto niyang resulta. Kapag ang isa ay dapat maging high key, pagkatapos ay pumunta high key. Kapag ang isa ay dapat humiga, pagkatapos ay gawin ito. Siya ay nakakakuha ng masyadong maraming atensyon para sa pagsira sa 10,000 taon na tala. Ito ay naging sanhi ng marami sa kanyang mga kaaway na makaramdam ng pananakot. Para kay Zhao Fang na lumalaki pa, hindi ito magandang bagay. Sa kontinenteng ito, maraming mga henyo, ngunit ilan ang natitira ngayon. Masyadong mataas ang potensyal na taglay nila at marami ang namatay sa pagpatay. Kahit na ang isang kababalaghan na may sky tier spiritual body ay maaaring patayin ng sino mang random na tao. Kung ang Haiyun Master at ang iba pa ay nalaman na nakatanggap siya ng pinakamahusay na mana, ang Lightning Inheritance, tiyak na susubukan nilang patayin si Zhao Fang bago ganap na mag-mature ang huli. Sa makatuwid, itinago ni Zhao Fang ang katotohanan. Ang isang alagad na may karaniwang talento at walang mana ay walang banta. Ang mga disipulo na kasing edad ni Zhao Fang, ay nakadama rin ng higit sa kanya. Gayunpaman, kahit na ang mga salita ng huli ay maaaring linlanggan ang mga disipulo, hindi madaling nalinlang ang sinabi ng Elder. Parehong kumislap ang mga mata ni Elder Zhou at Haiyun Master. Paanong ang isang tao, na sinira ang 10,000 taon na tala, ay hindi makatanggap ng mana? Masyado lang itong kainahinala o may iba pa bang nangyayari? Zhao Fang, natatandaan ko na kapag ang isang tao ay umabot sa isang tiyak na marka, ang pagsubok ay magbibigay ng simple at librerag mana. Tanong ni Elder Zhou na walang katiyakan. Kung tutusin, hindi gaanong nakarating sa markang iyon at lahat ito ay narinig sa iba. Naramdaman ni Haiyun Master na may mali ngunit hindi niya alam kung ano. Madaling nalampasan ng aking marka ang mga kinakailangan. Tumawa si Zhao Fang. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Beimoy, Quan Chen at kasamahan niya. Niloloko lang ba sila ni Zhao Fang noon? Sa kasamaang palad, ang Floating Crest Palace ay walang anumang angkop na mana para sa akin. Ang talent ko ay mental energy. Nanghihinayang sabi ni Zhao Fang. Mental energy. Nagkatinginan lahat ng matanda. Sa kanilang antas, madali nilang makita na si Zhao Fang ay may malaking halaga ng mental energy, na nagpapahintulot sa kanya na labanan ang mga aura sa True Spirit Realm. Ang puntong ito ay unang nalaman ng unang elder. Ang mental energy ay talagang ibang landas o ito ay kabilang sa masama. Dahil may lahing matuwid, ang Floating Crest Palace ay hindi magkakaroon ng mga mana patungkol dito. Bumantong hininga ang Clan Master at naniwala sa mga salita ni Zhao Fang. Narinig ng lahat ng elder na si Zhao Fang ay may talento tungkol sa mental energy at naranasan na ito ng lahat ng mga disipulo. Sa ikalawang yugto, natalo ni Zhao Fang ang napakaraming paniki sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mental energy sound attack, na nagdulot ng zero casualty at pinsala sa mga disipulo. Zhao Fang, dahil sa iyong mahusay na pagganap sa pagsubok pati na rin sa mga kontribusyon para sa clan, nagpasya akong bigyan ka ng 500,000 puntos at hayaan kang magbasa ng anumang kasanayan sa Hollow Building.
Higit pa rito, gagantimpalaan ka rin ng clan para sa mga item na ibinigay mo. Inihayag ng Clan Master. 500,000 puntos. Gulat na gulat ang iba. Kahit na ang mataas na antas ng clan ay tila walang ganito karaming puntos. Sa dami ng puntos na iyon, ano ang hindi niya magawa? Sige, naibigay na ang gantimpala, ngayon na ang punishment. Ang gantimpala at parusa ay hindi maaaring pagsamahin. Dahan-daang tumayo ang Regulation Elder. Tama, talagang malaki ang naiambag ni Zhao Feng sa clan, ngunit ang kanyang mga aksyon sa trial ay kailangang parusahan. Sumang-ayon si Elder Zhou. Bagaman si Zhao Feng ang nauna, sinira rin niya ang kinabukasan ng iba. Malamig na sabi ni Haiyun Master. 2 elder ang sumusuporta sa Regulations Elder. Ang biglaang pagliko ay nahuli ng Clan Master na nawalan ng bantay. Si Granny Liuyo ay neutral at wala siyang tinulungan. Unang naging matalas ang mga mata ni Elder at naging tense ang kapaligiran. Halata naman na magkasama itong pinagplanuhan ng tatlo. Ang Regulations Elder ay tatawag para sa parusa at ang 2 elder ay susuportahan siya, na nangangahulugan na kahit na ang First Elder ay hindi maaaring pagsabihan siya. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang may kapangyarihang kontrolin ang lahat. Ano ang iniisip ng Regulation Elder? Muling naging kalmado ang ekspresyon ng First Elder. Ang clan ay patas. Hindi namin inaakusahan ang isang mabuting tao, at hindi patatawarin ang isang masamang tao. Gagawin namin ito sa publiko, kung saan nanonood ang lahat. Naniniwala akong walang laban dito. Sinabi ng Regulations Elder. Tama iyan. Sumasang-ayon ako. Si Zhao Feng ay isang masama at tusong kabataan at dapat siyang paalisin sa clan. Ang dahilan kung bakit siya nauna ay binuo sa katotohanan na siya ay makasarili at sinaktan ang iba sa parehong oras. Dapat parusahan ang mga katulad niya. Sa pangunguna ni Quan Chen at Lu Hu, naglabas sila ng maraming kalokohan. Sa sitwasyong ito, kahit ang Clan Master at unang Elder ay walang magawa. Kung ito ay malulutas ng patas, wala na akong masasabi. Sabi ng First Elder. Sige, tatanungin natin si Zhao Feng. Zhao Feng, may nakikita ka bang problema? Tumango ang Regulations Elder. Wala. Casual pa rin ang ugali ni Zhao Feng. Tinatanong kita, bakit mo sinipa sina Sun Yuanhao at Lu Hu sa bangin sa unang yugto? Mahigpit na tanong ng Regulations Elder. Nang matapos niya ang kanyang mga salita, nagsimulang ipaliwanag ni Sun Yuanhao at Lu Hu kung paano sila niloko ni Zhao Feng. Ang batang ito ay walang paggalang sa kanyang mga elder at sinipa niya ako, isang core na disipulo, sa kailaliman, sinisira ang aking kinabukasan. Umiiyak na sabi ni Lu Hu. Gusto niyang itago ang lahat ng kayamanan para sa kanyang sarili at natakot siya na ipaglaban ko ito, kaya sinipa niya ako sa bangin. Umiyak din si Sun Yuanhao. Binaluktot ng dalawa ang katotohanan at kumilos ng napakahusay na ang lahat ay nakiramay sa kanila. Zhao Feng, paano mo ito ipapaliwanag? Tanong ng Regulations Elder. Mahina ang kalooban ng dalawang ito. Sila ay kontrolado ng ilusyong sorrow. Iniisip ng alagad na ito na ang mga katulad nila ay hihilahin lamang pabalik sa lahat. Kaya't nagpa siya akong palabasin sila. Walang ekspresyong sinabi ni Zhao Feng. Zhao Feng, huwag kang manggahas na hiyain kami. Si Lu Hu at Sun Yuanhao ay puno ng galit. Malamig na tumawa si Zhao Feng sa kanyang puso. Sa tingin mo ba makikipagtalo ako sa iyo tungkol sa katotohanan? Ang mga taong ito ay malamang na nagplano ng magkasama laban kay Zhao Feng. Matapos marinig ang paliwanag ni Zhao Feng, lahat ay natigilan. Dahil wala silang silbi, pinalaya sila. Kalokohan. Masyadong mayabang ang lalaking ito. Maraming tao ang nagalit. Parehong malungkot ang mukha ni Lu Hu at Sun Yuanhao. Sa ganitong sitwasyon, mababa pa rin ang tingin sa kanila. Bahagyang huminto ang Regulations Elder. Hindi ito masasagot ng mga planong ginawa nila. Gaano ka maglakas loob na maging mayabang? Pagkatapos ay tatanungin kita, bakit mo inatake si Quan Chen sa ikalawang yugto? Malamig na sabi ng Regulations Elder. Para sa Clan Master at Elders, ang disipulong ito sa wakas ay nakapasok sa gitnang lugar ng isang kastilyo at si Zhao Feng, na pumasok sa kalagitnaan, ay gustong nakawin ang aking mga samsam sa digmaan.
Sabi ni Quan Chen sa nagngangalit na mga ngipin. Zhao Fang, paano mo ito ipapaliwanag? Tumawa si Zhao Fang. Nakipagtulungan sa akin si Brother Quan para salakayin ang kastilyo, ngunit wala siyang silbi. Hinailan niya ako pababa. Mas nakatulong siya na wala siya roon. Walang kwenta. Kinaladkad siya pababa. Halos lumuwa ang mga mata ng lahat sa kanilang mga eye socket. Masyadong paile ang palusot na ito. Zhao Fang, tumigil ka sa paggawa ng mga bagay-bagay. Galit na galit si Quan Chen. Kailan niya kinaladkad si Zhao Fang pababa? Hindi man lang nagpapaliwanag ang huli, pinapahiya niya ang mga ito. Mabuti. Zhao Fang, ako ay naging regulations elder sa loob ng maraming taon at ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng taong napakayabang. Itatanong ko sa iyo, bakit mo niloko si Beimoy sa huling yugto at pinalabas mo siya ng maaga? Malamig na tanong ng regulations elder. Nakipagtulungan ang pas ang iyon kay Zhao Fang at niloko ako. Sa tingin ba ni Brother Zhao ay wala rin akong silbi? Tinitigan ni Beimoy ang munting pas ang magnanakaw at malamig na tumawa. Hindi mapag-aalinlanganan ang lakas ni Beimoy. Kasabay nito, napakataas din ng kanyang talento at swerte. Sa tingin ng lahat, hindi na niya magagamit ang mga salitang walang silbi at kinaladkad siya pababa ngayon. Si Brother Bei ay halatang makapangyarihan, ngunit ang kanyang katalinuhan. Paano ka maniniwala sa sinasabi ng pusa? Paano kung ang mga tao ay tulad niya na may lakas, ngunit walang utak na lumabas? Sabi ni Zhao Fang. Sinasabi mo na mababa ang katalinuhan ko. Halatang inis si Beimoy. Miyaw. Ang maliit na magnanakaw na pusa sa balikat ni Zhao Fang ay tumanggo at ikan-away ang kanyang mga paa bilang pagsang-ayon. Ikaw. Sa sobrang galit ni Beimoy ay halos maubos siya ng dugo. Hindi man lang nagpapaliwanag si Zhao Fang, pinapahiya niya lang sila. Anong mayabang na brat? Halos sumabog ang regulations elder sa galit. Hindi nilalaro ni Zhao Fang ang mga barahan na gusto niyang gawin niya, na naging dahilan para makaligtaan ang lahat ng kanyang mga bitag at plano. Pagkatapos ay agad na yumoko si Zhao Fang sa Clan Master at unang Elder. Ang mga taong ito ay maaaring walang silbi o pipi. Sa pag-iisip para sa buong pagsubok, nagpasya akong sipin sila palabas. Ang alagad na ito ay handang tanggapin ang parusa sa pagmamayabang. Inaamin ko. Sa kasalanang ito. King of Gods, Kabanata 175. Lightning Inheritance, una. Ang mga taong ito ay maaaring walang silbi o pipi. Sa pag-iisip para sa buong pagsubok, nagpasya akong sipin sila palabas. Ang alagad na ito ay handang tanggapin ang parusa sa pagmamayabang. Inaamin ko. Sa kasalanang ito, agad na tumahimik ang bulwagan na kahit ang tunog ng paglaglag ng karayom ay maririnig. Ang mga ekspresyon ng mga elder ay napakakulay. Ang mga biktima na sina Quan Chen, Sun Yuanhao, Beimoy at Lu Hu ay may berdeng mukha at nanginginig sila sa galit. Paano ito pagtatapat sa kanyang kasalanan? Pinagtatawanan niya sila. Ang mga salita ni Zhao Fang ay tumusok sa pinakamahinang punto sa kanilang puso. Kung hindi sila inutil, paano sila na-control ng isang illusion fox? Kung hindi sila pipi, paano sila maniniwala sa pusa? Ito ang kahihiyan sa kanilang mga puso. Hindi man lang nag-abalang ipaliwanag ito ni Zhao Fang at sa halip ay sinampal niya ang kanilang mga mukha. Kahit na sina Quan Chen at ang iba pa ay nanalo sa argumento, ang mga pamagat ng walang kwenta, pipi, at pag-drug sa grupo pabalik, ay idikit sa kanila. Ang unang nag-react ay ang regulations elder. Mayabang na brat. Hindi mo binago ang iyong mga mali, ikaw ay makasarili. Hindi mo inilalagay ang mga batas sa iyong mga mata. Sinasaktan mo ang iba para sa iyong kapakanan. Ikaw. Biglang tumigil sa pagsasalita ang regulations elder. Bigla niyang na-realize na may mali. Ang alagad na ito ay handang tanggapin ang parusa para sa pagmamayabang, pagkamakasarili na hindi paglalagay ng mga batas sa aking mga mata, at pananakit sa iba para sa aking kapakinabangan. Ang asyar na buhok ni Zhao Fang ay kumaway sa hangin at isang ngiti na puno ng panunuya ay lumitaw sa kanyang mukha. Nang may sasabihin pa sana ang regulations elder, hamarang si first elder. Sige, lumabas na ang katotohanan at inamin ni Zhao Fang ang kanyang mga maling nagawa. Pero, ang mukha ng regulation elder ay berde.
Nasabi mo na sa iyong sarili, si Zhao Fang ay mayabang at makasarili, ngunit wala siyang intensyon na saktan ang ibang mga disipulo. Higit pa rito, ang kanyang mga salita ay hindi walang dahilan. Sabi ng First Elder, si Elder Zhou at Haiyun Master ay parehong natulala at hindi makapagsalita. Si Zhao Fang mismo ay umamin na, ano pa ang magagawa nila? Mula ulo hanggang paa, makasarili at mayabang lang ang titulo niya. Ang mga ito ay hindi kahit na mga kasalanan, ang mga ito ay isang saloobin. Mayroong maraming mga tao tulad nito sa clan. Ang tanging problema ay ang pananakit sa iba para sa kanyang sariling kapakanan. Paano kung kukuha tayo ng 400,000 puntos ng kontribusyon mula kay Zhao Fang at ibigay ito sa 4 na disipulo para sa kanilang mga pagkatalo? Iminungkahi ng First Elder. Magandang ideya iyon, 400,000 puntos ang sweldo ng isang vice head na nagtatrabaho ng 100 taon para sa clan. Ito ay higit pa sa sapat upang mabayaran ang mga disipulong ito. Tumango ang clan master bilang pagsang-ayon. Marami talaga ang 400,000 puntos. Mayroon ding mga nakaraang halimbawa ng pagbabawas ng mga puntos ng kontribusyon sa nakaraan. Sinabi ng orihinal na neutral na si Granny Liuyo. Ito. Ang Regulations Elder ay walang magawang tumingin kina Elder Zhou at Elder Haiyun. Walang magawa ang tatlo. Mula sa panlabas, tila sinubukan na ng clan ang lahat para parusahan si Zhao Fang. Ang 400,000 puntos ay isang malaking halaga ng mga puntos. Kung kinwestiyon ng isa ang parusang ito ay kapareho ng pagtatanong sa clan mismo. Gayunpaman, para kay Zhao Fang, mayroon pa siyang 100,000 puntos na natitira. Nang umabot sa ganoong halaga ang mga kontribusyon na puntos, hindi na ito gaanong ibig sabihin. Nakatanggap din siya ng pribilehiyong makapasok sa Hollow Building anumang oras na gusto niya. Mayroon na siyang pinakamahusay na mana ng Floating Crest Palace, ang Lightning Inheritance, na naglalaman ng maraming kaliwanagan sa loob. Hindi niya kailangan ng pera, kasanayan o kayamanan. Ang 400,000 puntos ay walang halaga kay Zhao Fang. Zhao Fang, may problema ka ba? Tanong ng clan master. Walang problema ang disipulong ito, ngunit sa tingin ko ay mas mabuting ibalik ang mga puntos sa clan, sa halip na ibigay ito sa mga pipi at walang kwentang disipulong ito. Iminungkahi ni Zhao Fang. Nang marinig ito, sina Quan Chen at ang iba pa, nagsimulang silang magmura habang namumula ang mukha nila sa kahihiyan. Nakuha man nila ang mga kontribusyon sa araw na ito, hinding-hindi nila makakalimutan ang kahihiyan at baka magkaroon pa sila ng takot sa ngayon. Ito ay lalo na para kay Beimoy. Siya ay isang kababalaghan na may mahusay na talento at swerte at siya ay pumangalawa sa trial, na nagbigay na sa kanya ng 200,000 puntos. Ang pagdurog ng kanyang dignidad ay ang kanyang kritikal na kahinaan. Tumigil ka. Tinitigil ng First Elder si Zhao Fang at sinenyasan niya ito na itigil na ang pagiging pilyo. Ang huli ay ang pinakamalaking nagwagi. Hindi lang siya naparusahan, pinahiya rin niya si Beimoy at ang iba pa. Ngumiti si Zhao Fang at bumalik sa tabi ng kanyang master. Pagkatapos ay paulit-ulit na binalaan ng mga elder si Zhao Fang at inihayag nila sa publiko ang parusa ng huli. Sa wakas, natapos na. Ang mga awayan sa trial ay pinigil. Sina Beimoy, Quan Chen at ang iba pa ay may galit at nakakahiyang mga ekspresyon nang lumabas sila ng bulwagan. Matapos mawala ang mga tao. Sumama ka sa akin. Sinabi ng unang elder kay Zhao Fang. Pagkatapos noon, dumating si Zhao Fang sa lugar kung saan nakatira ang First Elder. Ito ay isang tahimik at tahimik na silid na walang tao sa paligid. Bahagyang nagulat si Zhao Fang. Ito ang pribadong lugar ng kanyang master. Hindi masyadong maraming tao ang pinapayagang makapasok dito. Magsalita ka, anong mana ang natanggap mo sa Floating Crest Palace? Napangiti si First Elder. Tumigil si Zhao Fang. Paano nalaman ng First Elder? Hahaha, mas naiintindihan ko ang Floating Crest Palace kaysa sa iba. Imposibleng hindi ka makatanggap ng mana. Ang pinakamahalagang punto ay ang galing mo sa iba pang aspeto bukod sa mental energy din. Hindi mahirap makakuha ng simpleng mana. Kumpiyansa na sabi ni First Elder. Maliwanag talaga ang mga mata ni Master. Oo, nakatanggap ako ng mana. Dahan-daang binuksan ni Zhao Fang ang kanyang kamay.
Isang maliit na kislap ng kidlat ang lumitaw sa kanyang palad at akmang-akma ito sa mga linya sa kanyang kamay. Ito. Ang Lightning Inheritance. Huminga muna ng malamig si Elder nang lumitaw ang pagkabigla sa kanyang mukha. Siya ang pinakamaalam at pinakamalakas na Elder sa clan. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito, masasabi niya ang kasaysayan ng pamana ni Zhao Fang. Sa pamana na ito, magiging perpekto ang aking Lightning Wind Palm. Master, komo-kontra ka pa rin ba sa akin sa pagsasanay ng Lightning Wind Palm? Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Huminto ang First Elder at tumingin siya kay Zhao Fang na may masalimuot na emosyon. Si Zhao Fang, na nakatanggap ng Lightning Inheritance, ay talagang may karapatang sanayin ang Lightning Wind Palm. Kung hindi dahil natutunan ko na ang Lightning Wind Palm, maaaring hindi natanggap ng disipulo ang manang ito. Ito ay kilala bilang karma. Higit pa rito, malamang na may kinalaman din ang mana ni Beimoy sa kanyang Northern Dark Heavenly Water. Nagpatuloy si Zhao Fang. Karma talaga ang pinakamahirap intindihin sa mundo. Napangiti ng mapait ang First Elder at umiling. Sino ang mag-aakala na ang Lightning Wind Palm na sinanay ni Zhao Fang ay ang susi sa pagpapahintulot sa kanya na makatanggap ng pinakamahusay na Lightning Inheritance? Sinabi ni Zhao Fang kay Lin Fan na pumunta rin sa kanyan, ngunit ang huli ay nakatanggap lamang ng isang normal na Floating Crest Seal at hindi isang Floating Crest Lightning Seal. Ito ay karma. Fenger, wala akong maituturo sa iyo dahil natanggap mo na ang Lightning Inheritance. Irerekomende kita sa 3-clan party sa loob ng 1 buwan. Ngunit bago iyon, kailangan mong maabot ang posisyon ng isa sa nangungunang 5 core disciples. Puno ng papuri at paghanga ang ekspresyon ng First Elder. Maaaring siya ay may kaalaman, ngunit ito ay wala sa harap ng Lightning Inheritance. Ang higit na nakapagpapahinga sa kanya ay ang katotohanang si Zhao Fang ay maaaring mukhang mayabang at pabaya, ngunit sa katotohanan, siya ay kalmado at tuso. Wala siyang karamay at nagdesisyon siya ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang saloobin ay angkop para sa mundong ito. Mula sa pananaw ng First Elders, ang iba pang mga disipulo tulad ni Yang Gan, Beimoy, Sun Yuanhao at ang iba pa ay hindi pa lumalago dahil hindi sila kasing tuso ni Zhao Fang. Ano itong 3-clan party? Nagtatakang tanong ni Zhao Fang. Bahagyang nagulat si First Elder. Hindi man lang inilagay ni Zhao Fang ang pagpasok sa nangungunang 5 core disciples sa kanyang puso. Mula rito, makikita ang kanyang kumpiyansa. Ang 3-clan party ay binubuo ng Lin Moon Clan, Silver Moon Clan at ang Broken Moon Clan. Ito ay ginaganap 1 beses bawat 5 taon at ang Broken Moon Clan ay palaging nahuhuli dahil ang Lin Moon Clan at Silver Moon Clan ay mas mataas ang ranggo kaysa sa amin sa 13 clans. Matapos itong marinig ni Zhao Fang, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Hindi ako makapaniwala na ang Broken Moon Clan ay napakahina sa 13 clans. Bastos ka, ang 13 clans ay pawang maliliit na kapangyarihan. Lahat tayo ay may magkakatulad na lakas. Ang Broken Moon Clan ay hindi matatakot sa sino man pagdating sa isang away. Ang First Elder ay nanumpa. Ito. Paano masusukat kung gaano kalakas ang isang clan? Biglang naging interesado si Zhao Fang sa kung paano sinusukat ang lakas ng bawat clan. Ito ay malinaw na ang Broken Moon Clan ay isang pundasyon lamang. Ayon sa mga sinaunang talaan, ang clans ay nahahati sa 5 antas mula sa 1 bituin hanggang sa 5 bituin. 1 bituin ang pinakamahina at 5 ang pinakamalakas. Ang pagkakaiba sa pagitan ng bawat bituin ay maaaring umabot ng 10 o daan-daang beses sa lakas. Ilang bituin mayroon ang Broken Moon Clan? Apurahang tanong ni Zhao Fang. Ilang bituin? Namula ang mukha ni First Elder at tumawa. Magpalat tayo ng ibang paksa. Si Zhao Fang ay may kakaibang mukha, ngunit hindi siya nagpatuloy sa pagtatanong. Ang 3-clan party ay isang pagkakataon upang makita ang mga henyo ng ibang paksayon. Bagaman ang 3-clan party ay nasa pagitan lamang ng 3 clan, mataas pa rin ang bilang ng mga henyo. Halimbawa, ang Lin Moon Clan. Nabalitaan ko na mayroon silang isang tao na may changeable body na ang talento ay maihahambing sa Earth Spirit Body. Nangangahulugan ito na ang kanyang talento ay mas mataas pa kaysa kay Beimoy. Sinabi ng First Elder. Earth Spirit Body. Naantig si Zhao Fang.
Ito ay isang maalamat na talento. Maging si Beimoy ay malapit sa isang Earth spiritual body. Ang kababalaghang ito ng Linmon clan ay may nababagong katawan tulad ni Sun Yuan Hao, ngunit ang talento ng una ay mas mataas. Oh, oo, kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari kang magtanong sa clan dahil malaki ang iyong naiambag. Napangiti si First Elder. Saglit na nag-isip si Zhao Fang at mahinang nagsabi. Pagkatapos kung matapos ang ilang bagay, gusto ng alagad na umuwi muna bago sumali sa Three Clan Party. Medyo matagal na niyang iniwan ang pamilya Zhao. King of Gods, Kabanata 176. Pamana ng Kidlat, Ikalawa. Sa ika-48 araw. Ang Floating Crest Trial ng henerasyong ito ay opisyal na natapos at ang pangalan ni Zhao Fang ay yumanig sa buong clan. Maaaring hindi siya pangunahing disipulo, ngunit tiyak na isa siya sa pinakakilala. Kasabay nito, kumalat ang mga alingawngaw ng kanyang mayabang, tuso at makasarili na pagkalillan. May mga tsismis na maraming pangunahing disipulo ang niloko niya. Gayunpaman, hindi ito nagtapos dito. Sa ikalawang araw, inihayag ng First Elder na kinukuha niya si Zhao Fang bilang isang pangunahing disipulo niya. Ang balitang ito ay muling yumanig sa buong clan, lalo na sa mataas na antas. Ang First Elder ay walang pag-aalinlangan ang pinakamaalam at pinakamakapangyarihang Elder. Sa pamamagitan ng pag-promote kay Zhao Fang sa kanyang opisyal na pangunahing disipulo, ginawa nitong hindi masaktan ang huli sa mga disipulo. Sa makatuwid, ang mga kaaway ni Zhao Fang ay nag-iingat at natakot sa parehong oras. Ikalawang araw pagkatapos ng trial. Pumunta si Zhao Fang sa Clan Mission Division at ibinalik niya ang mga pangunahing kristal na bato ng utang at binili niya ang 3 Luohao Arrow. Nang makita ng matandang Zhang si Zhao Fang, hindi napigilan ng una na mapabuntong hininga. Ang dalawa ay tumaya kung makakasali o hindi si Zhao Fang sa trial. Hindi lang nakapasok si Zhao Fang, nauna din siya at natalo ang 10,000 taon na tala. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na matuwa pagkatapos niyang bilhin ang mga Luohao Arrow. Ang mga arrow ay mataas ang kalidad at sila ay maihahambing sa isang middle-grade mortal weapon. Sa pamamagitan lamang ng paggamit nito sa Luohao Bao may lalabas ang buong kapangyarihan nito. Beng! So, bahagyang binawi ni Zhao Fang ang string at isang madilim na berdeng arrow ang tumusok sa hangin ng napakabilis na hindi ito makita ng mata. Kailan nagkaroon ng malakas na katangian ng yelo ang Luohao Bao? Bahagyang natulala ang matandang si Zhang. Ang arrow noon ay tiyak na naglalaman ng malaking halaga ng lamig. Hiu! Automatikong bumalik ang Luohao Arrow. Tumanggo si Zhao Fang bilang kasiyahan at ibinigay niya ang Luohao Bao kay Vice Head Zhang. Sa Luohao Bao ay isang asol na lotus. Inabot ng matandang Zhang at hinawakan ang busog. Malamig at nagkaroon pa ng pagbabago ang mga materyales na ginawa ng pana. Hindi nakakagulat na ikaw ang unang pwesto sa Floating Crest Trial. Ang kapangyarihan ng Luohao Bao ngayon ay hindi mas mahina kaysa sa isang high-grade mortal weapon. Ang katangian ng yelo ay mas mahalaga kaysa sa ilang high-grade na mortal na armas. Sabi ni Vice Head Zhang. Bahagyang nagsisi si Zhao Fang. Ang mga palaso ng yelo sa pagsubok ay nagamit na lahat. Nagkaroon sila ng epekto ng ice sealang kapag ginamit kasama ng Luohao Bao. Siyempre, sa mga tuntunin ng dalisay na kapangyarihan, ang Luohao Bao ay mas mahusay sa mga Luohao Arrow. Tinansya ni Zhao Fang na kung ipapaputok niya ang Luohao Bao ng buong lakas, magdudulot ito ng mga kritikal na banta sa mga nasa 5th sky ng Ascended Realm. Doble ang halaga nito kaysa sa True Force kapag pinagsama ang Luohao Bao at Luohao Arrow. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Ang lahat ay dapat may sariling kahinaan at lakas. Pagkatapos noon, tinanong ni Zhao Fang ang matandang Zhang kung paano ayusin ang kanyang Yin Shadow Cloak. Ang Yin Shadow Cloak ay ang pinakamahalagang bagay ni Zhao Fang. Ang halaga nito ay 10 beses na higit pa sa isang espiritual na sandata. Ang mga espiritual na sandata ay may kinakailangan sa paglilinang at ang mga nasa Ascended Realm ay hindi man lang ito makontrol. Gayunpaman, maaaring lumaki ang mga kayamanan ng gradong mana kasama ng gumagamit. Gaano kabihira iyon? Nakuha ni Zhao Fang ang karamihan sa mga materyales na kailangan para ayusin ang Yin Shadow Cloak ngunit may ilang bagay na kailangan pa rin niya.
Bukod doon, may isa pang mahalagang kondisyon. Ibig mong sabihin ang panday ay kailangang maging Grandmaster at nasa True Spirit Realm. Tanong ng matandang si Zhang. Tama iyan. Tumanggo si Zhao Fang. Magulo yun. Sa 13 angkan, wala kahit isang Grandmaster Blacksmith. Mapait na ngumiti ang matandang Zhang. Wala. Labis na nagulat si Zhao Fang. Ang 13 bansa ay walang kahit isang Grandmaster Blacksmith. Kung kailangan mo talaga, mayroong Grandmaster Blacksmith na tinatawag na Yanye sa Metal Dragon Country. Gayunpaman, sa Hilagang Kontinente, ang isang Grandmaster Blacksmith ay may mataas na katayuan. Kahit ang mga nasa True Spirit Realm ay hindi kayang bayaran siya, kaya paanong ang Broken Moon Clan? Umiling ang matandang Zhang. Mukhang hindi ito basta-bastang gulo. Kinagat ni Zhao Fang ang kanyang dila. Hindi niya akalain na ang Grandmaster Blacksmiths ay napakabihirang at ganoon kataas ang katayuan. Ibig sabihin ni Vice Head Zhang, kahit na gamitin ng isa ang titulo ng Broken Moon Clan para subukang kunin siya, maaaring wala ring pakialam ang huli. Ang 13 mga bansang Cloud ay nasa pagitan ng mga bansang Skyreach at Metal Dragon. Ang dalawang ito ay makapangyarihang pag-iral at ang mga paksayon sa likod nila ay may matinding kapangyarihan. Ang dalawa ay nakikibahagi sa isang tuloy-tuloy na digmaan at ang labanan ay aayusin ng mga kapangyarihang sumusuporta sa dalawang bansa. Kapag nanalo ang sino man sa kanila, madali nilang moalis ang 13 bansa. Si Grandmaster Yanye ay nagmula sa kapangyarihang sumusuporta sa Metal Dragon Country at mayroon siyang koneksyon sa Heavenly Yuan Sect, isa sa nangungunang 10 kapangyarihan ng kontinente. Ang huli ay isa sa pinakamataas na paksayon na maaaring magpasya sa buhay ng maraming maliliit na angkan sa pamamagitan lamang ng pag-iisip. Seryoso ang ekspresyon ng matandang Zhang. Malinaw na sinusubukan niyang bigyan ng babala si Zhao Fang. Bansa, paksayon, 10 dakilang kapangyarihan. Pinigilan ni Zhao Fang ang pananabik sa kanyang puso. Tila mas malaki ang mundo kaysa sa inaakala niya. Sa Green Flower Continent, ang 10 kapangyarihang ito ay may kakayahang pumili kung sino ang nabuhay at kung sino ang namatay. Maging ang Scarlet Moon Demonic Religion ay natalo ng 10 dakilang kapangyarihan. Maging mahinahon, guro. Hindi pa tayo hanggang doon. Naniniwala ang disipulong ito na hanggat may sapat na tubo, kahit isang Grandmaster Blacksmith ay tatalikuran ang kanyang dignidad. Si Zhao Fang ay lubos na nagtitiwala. Pagkatapos magpaalam sa matandang Zhang, pinuntahan ni Zhao Fang ang matandang Guan. Inalagaan siya ng dalawa at ito ay isang bagay na hindi malilimutan ni Zhao Fang. Matapos lumabas sa paglilitis, nagkaroon si Zhao Fang ng maraming mapagkukunan na ibinigay niya sa dalawang guro. Sa wakas, pinuntahan ni Zhao Fang ang mga panlabas na disipulo at walang nang ahas na huminga ng malakas nang makita nila si Zhao Fang. Kaya lang, masyadong sikat ang pangalan ni Zhao Fang ngayon. Tila, maging ang mga pangunahing disipulo ay nadurog sa ilalim ng kanyang mga paa. Pumunta rito si Zhao Fang para makita si Yang Qingshan at Nan Gongfan. Brother Zhao, hindi ako makapaniwala na naabot mo ang ganoong kataas na paninindigan. Una sa trial at isang disipulo ng First Elder. Nang makita sina Zhao Fang, Yang Qingshan at Nan Gongfan ay parehong nasa sabik. Malinaw na narinig nila ang mga aksyon ni Zhao Fang. Ngumiti ang huli at nagtanong. Kumusta na kayong dalawa? May nambubuli pa ba sa inyo? Wala. Paano sila mangangahas? Maging ang mga panloob na alagad ay natatakot sa iyong pangalan. Sinong nangahas na saktan kami? Naunawaan ni Zhao Fang na ang dalawa ay may napakagandang buhay bilang mga panlabas na disipulo at pareho silang nakaabot sa pinakamataas na 20 panlabas na disipulo, kasama si Yang Qingshan na malapit nang makapasok sa Ascended Realm. Bago siya umalis, binigyan ni Zhao Fang ang dalawa ng isang grupo ng mga spiritual na table task na madaling magbibigay daan sa kanila na maabot ang Ascended Realm. Makalipas ang isang araw o dalawa, si Zhao Fang ang nag-asikaso sa lahat ng mga problema. Karamihan sa kabayaran ng clan ay naipagpalit. Nagkaroon ng maraming uri ng kabayaran. Una, sa pamamagitan ng pagbabayad ng primal crystal na mga bato. Si Zhao Fang ay mayroong 8,000 mababang grado na primal na kristal na mga bato, na katumbas ng 800,000 substandard na primal na kristal na mga bato. Kahit na ito ay isang malaking halaga,
ito ay hindi sapat kung ihahambing sa espiritual na mga sandata at espiritual na antas ng mga kasanayan. Ikalawa, kabayaran sa pamamagitan ng mga mapagkukunan. Si Zhao Feng ay may kakayahan na kumuha ng kasing dami ng resources bilang isang vice head. Ang buwanang allowance na nakuha niya ay higit pa sa gastos ng ilang taong halaga ng ipon ng mga normal na alagad. Ikatlo, ang karapatang pumasok sa Hollow Building kahit kailan niya gusto at mag-browse ng anumang tier mortal na kasanayan. Ikaapat, may kabuuang 10 kabayaran at isa sa kanila ang nagbigay kay Zhao Feng ng sarili niyang gusali. Hindi nakaimik ang huli. Hindi ngayon ang oras para maging high-key at mag-relax. Nanatili siya sa kwarto niya. Para sa ilang oras, si Zhao Feng ay sobrang low-key at wala siyang nakitang sinuman. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, lumitaw ang 3 layered na gusali na kumakatawan sa Lightning Inheritance. Sinimulan ni Zhao Feng na subukan at ganap na makakuha ng pangunawa mula sa unang palapag ng Lightning Inheritance, kahit na ito ay maliit. Sa gayong makapangyarihang pamana, wala na siyang ibang kailangan. Una, dapat niyang gawing perpekto ang Lightning Wind Palm at ito ang magiging kasanayan upang mabuo. Sa loob ng ilang araw, lumitaw sa isipan ni Zhao Feng ang tanawin ng kidlat. Mula sa isang maliit na kislap hanggang sa isang malakas na bagyo. Ang Lightning Inheritance ay may kidlat sa loob nito, at sa mga kakayahan ni Zhao Feng sa pag-unawa, matutunan lamang niya ang mga gilid nito. Mapalad na ang kanyang kasalukuyang layunin ay gawing perpekto ang Lightning Wind Palm at gawin ang huli na landas upang maunawaan ang Lightning Inheritance. Makalipas ang ilang araw, ang Lightning Wind Palm ni Zhao Feng ay umabot na sa peak 4th level. Iyon ay pang-4 na antas, ngunit ang kapangyarihan ay doble sa kung ano ito noon. Ang Lightning Inheritance ay talagang ang pinakamahusay na mana ng Floating Crest Palace. Matapos ang mga pagbabago sa Lightning Wind Palm sa akin, ang panganib na kasangkot ay nabawasan habang ang kapangyarihan nito ay tumaas. Mas mahusay pa ito kaysa sa maraming high-tier mortal na kasanayan. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Sa kanyang Lightning Inheritance, anumang kasanayan sa ilalim ng spiritual tier ay hindi magagamit sa kanya. Sa pinakamainam, sila ay gagamitin bilang suporta. Sa loob ng 10 araw, naunawaan ni Zhao Feng ang kaunting lightning at nagawa niyang pagsamahin ito sa kanyang husay sa paggalaw. Matapos itong pagsamahin, ang bilis ng pagsabog ni Zhao Feng ay mabilis sa kidlat at puno siya ng liksi kapag ginamit sa kanyang illusion fish picture. Ang aking paggalaw ay maaaring ituring na perpekto. Si Zhao Feng ay labis na nasiyahan. Pagkatapos noon, pinagsanib pa ni Zhao Feng si Lightning sa kanyang Heavenly Wind True Force, na ginawang ang tunay na puwersa ay naglalaman ng mga sparks ng kidlat, na nagpapataas ng bilis at pinsala nito. Sa Lightning bilang pundasyon, lahat ng kakayahan ni Zhao Feng ay napabuti. Pagkatapos, pumunta si Zhao Feng sa liblib na paglilinang. Naabot na niya ang peak 3rd sky sa trial at siya ay itinuturing na middle high sa mga inner disciples. Gayunpaman, alam ni Zhao Feng na wala ito sa 3-clan party. Si Zhao Feng ay may kontrol na ngayon sa isang malaking bilang ng mga mapagkukunan, mga tabletas at pangunahing kristal na mga bato. Walang-wala sa kanya. Pagkalipas ng 5 araw, nakapasok si Zhao Feng sa 4th sky of the Ascended Realm at ang aura ay naging sanhi ng pag-iba-iba ng enerhiya sa malapit. Sina Lin Fan, Yun Meng Xiang, at ang iba pa sa malapit, lahat sila ay natigilan. Si Brother Zhao ay talagang isang hakbang na mas mabilis kaysa sa akin. Si Lin Fan, na sinusubukan ding abutin ang 4th skies, ay hindi mapangiti at umiling.